Nagdaing nga ako at binabad ko nga sa suka para masarap dahil marami nga si tatay na huling isda ngayon at eto nga't nag-asikaso ng labong siran. Nakaisang timba na naman nga si tatay na huli mga mare kaya sinali na nga ni Kuya Noli dito sa batya. Marami-rami na naman nga to mga mare at nanghihinayang naman nga ako. Sabi ko kay Kuya Noli daing nga namin. Para nga kung wala ulit isda meron nga tayong mga mare pwede pang prito-prito. Nagkahawaan na nga rin kami mga maring magnanay dahil nga tinan ng kaso si Gael nahawa na rin ako. Wala pa talaga kaming tulog nito mga mare dahil nga si Gael ayaw nga magpababa. Lalo na nga si Ran dahil sa kanya talaga lumalapit si Gael ngayon may sakit siya. Nagpabili pala ako kay tatay mga mare dito nga ng bawang at suka para mas masarap nga ang ating daing. Iba rin kasi talaga kapag nga yung daing ibinabad mo nga sa suka ay napakasarap iprito nun mga mare sakto nga sa pang-almusal. Sabi ko nga kay Ran ko ito lang talagang ginagawa ko sa buhay ay naku ilalako ko nga to mga mare pagkatapos kong ibilad at matuyo. Hindi ko na rin naman magagawa yun sa dami natin mga maring ginagawa. Sa totoo nga lang, nag-iisip na nga rin ako kung hihinto nga ako ngayong taon sa pag-aaral. Nga may sakit nga si Gael mga mare, nakokonsensya naman nga ako na hindi maalagaan kapag may pasok ako. Maapektuhan nga rin mga mare pag-aaral ko kung palagi naman nga akong absent. Kaya ako pinag-iisipan kung hihinto nga ako mag-aaral mga mare, tas nga maselan pa nga ako magbuntis. Pero sabi ko nga kay Lord, bigay niya nga ako ng wisdom para nga mga mare makapag-desisyon ng tama. O siya, ibababad lang pala natin to mga mare hanggang bukas ng umaga at sabi ko kay Kuya Noli dahil may pasok ako siya na nga lang ang magbilad. Dahil si Gael nga mga mare hindi nagpapababa kaya salit-salit nga kami dito at etong nagkalat pa nga dito mga mare ng mga laruan niya. Awang-awang nga kami mga mare kay Gael paano ba naman nga talaga naman nga gustong-gusto niya maglaro kaya lang sobrang lata niya. Kaya naman nga kahit nga hapon na napagdesisyon na nga namin to mga mareng dalhin nga sa Hagunoy. Buti na nga lang din marunong na nga si Ran mga mare mag-drive ka ng malaking bagay din. Nung malapit na nga kami mga mare sa bayan ng Hagunoy at eto nga mga mare ang dinat namin. Apakalalim nga dito ng high tide at sabi nga namin hindi na nga kami babalik para nga makapagpa-check up na agad si Gael. At ayun nga kinuhaan nga siya mga mare ng dugo. Okay naman nga mga mare yung resulta. Sadya talagang trangkaso nga lang. At nang makainom nga siya ng gamot ay nawala rin naman nga yung lagnat at pagdating nga namin nakatulog nga siya at nakapagpahinga. O siya mga mare may pagkakataon pa nga yung hindi nakakabili dahil eto pa nga mga mare pa previous nga natin o diba ang konti na lang. With mesh net na nga yun mga mare. Sabi nga second time order niya na nga daw at super satisfied daw siya sa result. Nawala daw ang kanyang pagiging oily face at naging smooth pa siya at medyo naglighten na rin daw ang kanyang balat. O diba mga mare, talagang nakakatulong ang ating sabon. Hindi nga lang sa oily face kundi mga mare kung meron kang melasma, pekas, matutulungan din itong makapagpalighten. At syempre kung meron kang blackhead, whiteheads, pimples at dark spot ay talagang mga maring matutulungan ka nito. Pero paalala kapag nga first time user ka ay kailangan nga ay mag-patch test ka. Syempre ang sabon ay kailangan nga consistent ka sa paggamit para makitaan mo siya ng magandang resulta. Sa Mareglo naman kasi basta consistent ka sa paggamit ay makikitaan mo siya ng pagbabago. Hindi man nga ganun kabilis pero makikitaan mo siya mga mare. O siya si Ran nga kahit wala pa nga siyang tulog, hindi na nga siya mga mare nagpatumpik-tumpik pa nga tag-asikaso na nga siya dito nga ng labong niya. Paborito kasi niya nga mga mare ang labong, lalagyan nga lang nila yan ng bagoong saka nga ayun tapos na. Kung sa iba nga ginagataan o inaadobo sa kanila mga mare bagoong lang, tapos maraming nga sabaw, namiss nga rin niya mga mare kaya naman nga nanghingi siya kay Kuya Arnel. Kaya buti na nga lang meron dun mga mare kaya nasikaso niya nga agad. Hindi na nga muna ako sumama kay Ran dahil kami magnanay talaga naman nga pagod na pagod dahil lagnat na nga rin ako pagdating namin galing ospital. Sa totoo lang sa panahon ngayon, napakahirap talaga magkasakit mga mare. O siya, eto nga sila mga mare, ginahit niya nga malilit, ganyan nga pang kanilang paggayat. Sa inyo ba mga mare, anong paraan niyo sa pagluluto nga ng labong o anong tawag sa lugar niyo mga mare ng labong? O sino ang kumakain ng labong at hindi mga mare? Kasi ako mga mare, isa ako sa hindi kumakain ng labong dahil hindi ko nakasanayan. Dahil mga mare, wala naman nga kaming kawayan nun at kung kukuha nga kami, nakuyari nga kami sa amo nga ni tatay. Pero nakatikim na ako nito mga mare sa Abra at nung magluto nga dito yung pamangkin ko sa Bulacan. Ginisa nga lang siya mga mare sa sardinas, yung iba naman nga inadobo. O siya, etong si Ran, alam ko medyo malakas siya ngayon pero talagang antok na nga siya. Kapag nga mga mare may nagkakasakit si Gael, sabi nga namin hanggang 2 na nga lang kami. Dahil sobrang hirap nga kapag nagkakasakit nga yung anak nga natin. Lalo na nga kung marami sila at sabay-sabay pa nga. O siya mga mare, nung magayat na nga ni Ran, inasikaso niya na nga dito. Pakukuluan niya
na nga yan mga mare, tapos mamaya ilalagay nyo na lang ng sibuyas yan sa kabagoong. Alam ko sa mga Ilocano dyan talagang mahilig sa ganitong luto. Gabi na nga nito mga mare, nasa 6:45 na nga ito, pero maliwanag pa nga rin sa atin. Dito na nga na siya nagpakulo mga mare, parang hindi rin sayang sa gusto sa kabila. Lord, maray pong salamat sa lahat ng blessing syempre sa inyo mga mare. Paano ba yung bukas na lang ulit?